uh, what a good memory. At saka, at the same time, yung tour na yon, pumunta rin po kami sa California para bumisita sa mother recording label namin. Kasi noon, nasa WEA Records kami. Wala na po ang WEA ngayon pero yung Warner Elektra Arista. So bumisita po kami sa WEA headquarters sa California. In-offer po kami ng kontrata. 2-year contract. 1 year in the United States, based in California. A second year to try to break into the European market, based in Amsterdam. Label mate mo sana si Madonna. Hindi ko kami aabot sa ganun. Pero well siya, di ba? Pero idol namin yun. Ang nangyari, of course, it was thrilling. No? Yung isipin na, wow, we will try to break into the US market and then we'll try to break into the European market. Yung nag-succeed lang na in a big way noon si Freddie Aguilar, di ba? Kasi yung kanyang anak nanalo sa European Grand Prix competition. Si Jose Marichan hindi pa masyadong sumikat sa ASEAN. Yes. In fact, ngayon, sikat sa Indonesia yung anak. Meron din pong a few efforts, sina Gary Valenciano, sina Martin Rivera. Lea Salonga was already making it on West End, no? Dun sa Miss Saigon. Pero wala pa pong marami na Filipino artists. So it was a very thrilling and we felt very humbled by the opportunity. Kaso, nakalagay po dun sa kontrata na we had to stop formal schooling. Pag-usapan ho namin ng magulang ko, masyado pa po kaming bata sa tingin nila para ma-uproot sa Pilipinas, tumira sa ibang bansa at ma-homeschool. Anong age range mo? 13 po ako noon. 13. Geneva pareho kami, 13. Si James was 14, si Jeffrey was 12 years old. At Si Jeff. oo, ng konti. Ang sabi ng magulang ko, ang payo po ng magulang ko noon ay baka mas maganda bumalik ka muna sa pag-aaral mo full-time. Grow up with your friends. Friends ko rin naman sila Geneva, pero yung peer group ko sa school. At parang hindi po naging mabigat sa loob ko at least na sundin yung payo ng magulang ko dahil nakita ko na mayroon talagang mga naliligaw yung landas pag na-uproot sa proseso ng normal childhood. Would you advise the same sa mga, hindi lang sa TNT Boys, sa mga batang singers na bata pa lang, nagkakaroon na ng pangalan, na baka yung mga tao nakapaligid sa kanila or sila hindi alam kung paano i-handle yung success ng tama? Siguro po, ang kailangan may mga anchor sa buhay. Family, for many of us, it's our faith also. For many of us, it's the peer group that we have. So siguro, try to preserve the normalcy of childhood. Kasi po, nung nasa Smoky Mountain kami, swerte kami noon. Kasi hindi napunta sa ulo namin kung ano nangyayari dahil we were enjoying what we were doing. And wala pang social media, nakakalasing ang social media. Tsaka natututo po kami from the best artists in the country. So humbled po kami palagi. Yung choreographer po namin si Douglas Nieras. Yung costume designer namin si Padong Bernal. Yung musical director namin si Ryan Gavian. Yung mga mentors po namin sa industriya ay talagang napaka-grounded na mga tao at napakahusay sa kanilang larangan. Yung nagturo po sa amin gumamit ng mga indigenous musical instruments, si Edro Abraham at ang Contracapi. Talagang we spent time there. At ang pinakamahalagang experience from Smoky Mountain ay talagang naka-structure na we would spend time in Smoky Mountain. Kasama yung mga kabataan doon. So, we would play with them, nakikijamming po kami sa kanila, may mga musical programs kami with them. Opo. Actually, mas advanced naman si Miss Universe, talagang buhos siya doon sa community ata, no? Tinutulungan niya. In terms of singing,